Guys, Rusi Adventure X 150i. Ang issue nito ay ito yung issue niya, on. So ayan, nagbi-blink. Nagbi-blink yung panel. So nagbi-blink, tapos hindi siya may start. So ayan. So ayaw may start. So yan yung troubleshoot ko. Kung ano yung dahilan bakit nagkaganyan siya. So yan guys, iti-test ko na battery tester. Yung battery kung goods pa ba to. Galing na pala ito sa ibang mekaniko. Pina-check doon. Tinignan yung mga fuse. Tapos doon sa fuse mayroon daw relay na, so base ito sa kwento ng may-ari. Tinignan na yung relay, chinik yung relay, parang hinawak-hawakan, tapos ginalaw-galaw. Tapos ayun, pinapabili na siya ng relay. So yan guys, yung battery niya is weak. Weak yung battery. State of charging 4%, state of charging 0%, state of health 4, voltage 9.63 amperes, 20 amperes. So resistance mo masyadong mataas. So tapos na may nakalagay nga na-replace. So yan yung nakalagay guys, pero susubukan pa rin natin i-revive yung battery. I-charge ko tapos i-test ko ulit ng battery tester. Ayan guys, andito na yung battery charger ko. Sasalang ko sa battery charger. So itong battery charger na to, tinatawag siyang fully intelligent pulse repair charger. So ito guys, pag sira yung battery, kasi low bat nga to, nakita natin sa battery tester kanina, may nakalagay pa na replace. State of health nya mababa 4%, tapos yung state charging nya 0 ba yun? Tapos may lumabas pa na replace. So dito i-charge natin, susubukan natin kung tatanggap ba ng charging itong battery na to. Kasi pwede naman doon nag-low-bat lang siya, tapos naging weak. Dito alamin din natin kung tatanggap ba siya ng charging. So dapat tatanggap siya ng charging kasi weak nga to. Kung goods na yung battery, dapat tatanggapin niya yung charging kung hindi pa siya sira. Pero pag sira, hindi niya tatanggapin yung charging. So ayan, yan yung nakalagay oh. Dapat magcha-charging siya. Saksak ko na. So ayan, kung titingnan natin, nakalagay agad na full. Oh, naka-full agad. So ibig sabihin, hindi na siya tumatanggap ng charging. So bakit naman siya magdi-display ng full? Samantala lubat siya. So ayan, ititest ko ulit gamit yung battery tester. Ulit natin gamit yung battery tester. So ayan guys, yan yung result niya. So ibig sabihin, yung battery niya is sira na talaga. So kanina nakalagay dun sa battery charger, nag full agad siya. Pero samantala sa state of charging niya is 0%. So ibig sabihin, hindi na siya tumatanggap ng charging.
Stability niya, hindi na siya healthy. 4% na lang. So, dapat dito 100%. So, yung voltage niya, mayroon siyang 9.70 pero wala na yon kasi yun nga, yung stability 4% na lang. Yung amperahe dito is 20 amperes na lang. So, dapat mayroong tong 120 to 150 amperes kung healthy yung battery. Tapos, yung resistance niya is 91.01 mega ohms. So, dapat dito mayroon niya 20 below mega ohms. So, tapos dito pa nakalagay na replace. So, klarong-klaro na sira na yung battery niya. So, ayan guys, kuha agad natin yung main problem niya. Pag napalitan to ng battery, balik na yun sa kondisyon yung motor niya. So, ayan. So, sa ganitong paraan guys, nakikita natin, nalalaman natin agad yung issue niya. So, mayroon tayong ginagawang process, tester, para ma-prove natin kung ano yung naging issue, ano yung naging problema. So, dito may iwasan natin yung duda-duda, hula-hula. So, ayan guys. Gamit yung ibang battery, ayan, nilagyan ko siya. Ginamitan ko siya ng ibang battery. Susubukan natin i-start. So, mas maliit nga tong battery na to. 5 ampere hour lang yan yung rated niya. Subukan natin i-start. Subukan natin yun. On. Yan, hindi na siya nagbi-blink. Yan, goods na. Hindi na yung panel nagbi-blink. Subukan natin start. So, ayan. So, ayan, goods na. Walang minor.